Hello mga bata! Ako nga pala si Ate Pia. Ate Pia ang aking pangalan. Ano nga ulit ang aking pangalan? Magaling! At dahil dyan, meron akong kwento para sa inyo. Sino na ang nakakita ng gulay? Sino naman sa inyo ang nakakain na ng gulay? Magaling! At dahil dyan, meron akong dalang kwento para sa inyo. Ngunit bago iyon, pwede ko bang hingin muna ang inyong mga tenga? Pwede ko bang hingin ang inyong mga mata? At lalo na ang inyong atensyon. Dahil ang kwentong ito ay pinamagatang Lalay Takot sa Gulay, na iginuhit at isinulat ni na Miss Sutanes, Miss Tirado at Miss Bihimino. Ngayon mga bata, handa na ba kayong makinig? Ngayon, magsisimula na tayo ng ating kwento. Sa isang munting tahanan, nakatira ang batang nangangalang Lalay. Anak, kain na at baka mahuli ka pa sa iyong klase. Tawag ng kanyang ina. Pagkaupo ni Lalay sa kanilang hapagkainan, nakita niya ang gulay na kanilang ulam. Hindi niya nagustuhan ng ulam at konti lamang ang kanyang kinain. Nagreklamo si Lalay. Inay, ayoko po ng gulay. Sige po, sa paaralan na lang ako kakain. Pumunta si Lalay sa kanilang paaralan. Sa kantina, kasama ni Lalay ang kanyang kaibigan na si Katkat para kumain. Pagbukas ni Lalay sa kanyang baunan ay nakitang gulay ang kanyang ulam. Pumunta si Lalay sa basurahan at itinapon ang kanyang pagkain. Pinagsabihan siya ni Katkat na bawal magsayang ng pagkain, ngunit binaliwalan niya lamang iyon. Kinagabihan, kokonti lamang ang kinain ni Lalay sa kanilang hapunan at tanging karne lamang mula sa gulay ang kanyang inulam. Pumunta agad siya sa kanyang kwarto. Ngunit, sa gitna ng malalim na gabi, biglang nagising si Lalay dahil siya ay gutom na gutom. Habang siya ay nasa kusina at naghahanap ng makakain, bigla siyang nakarinig ng mga ingay. Nakita ni Lalay na buhay ang mga gulay. Ako si Master Gulay. Dahil sa iyong pag-aaksaya ng pagkain at hindi pagkain ng gulay, ay bibigyan kita ng aral. Takot na nagtanong si Lalay. Ha? Ano pong leksyon? Biglang sumambit ng magic spell si Master Gulay at ang kanyang mga kasama. Ang batang pasaway ay ayaw kumain ng gulay. Bibigyan ng parusang kanyang matataglay. Ang batang pasaway at ayaw kumain ng gulay ay bibigyan ng parusang kanyang matataglay. Kinaumagahan, nagising na si Lalay na parang walang nangyari at naisip na baka panaginip lamang iyon. Tinawag siya ng kanyang nanay para kumain ng umagahan. Habang nasa hapagkainan si Lalay, siya'y nagtaka kung bakit walang lasa ang mga pagkain. Kaya hindi siya nakakain ng maayos at pumunta siya sa paaralan. Sa kantina, kasama si Katkat upang kumain ng pananghalian. Pagbukas ni Lalay sa kanyang baunan, ay nagulat na lamang ito dahil biglang nabuhay ang isdang ulam niya. Napasigaw ang dalawang magkaibigan. Ah! Ba't nabuhay ang ulam mong isda? Tumakbo sila na mabilis at hindi nakakain si Lalay ng maayos. Sa kwarto ni Lalay, siya ay umiyak. Gutom na ako. Hindi na talaga ako magsasayang ng pagkain. Narinig siya ni Master Gulay. Biglang nagpakita si Master Gulay at tinanong si Lalay kung siya'y magbabago na. Ang sabi ni Lalay,
Opo, nangako na ako, nakakain na ako ng gulay. Sumambit ng spell ang gulay. Tinanggal na ni Master Gulay ang dumps. Maraming salamat po, Master Gulay. Natutunan na rin ni Lalay ang leksyong ibinigay sa kanya. Paggising ni Lalay at pumunta siya agad sa kusina at kumain ng gulay kasama ang kanyang ina. Magmula noon, hindi na siya nag-aksaya ng pagkain at kumain na si Lalay ng gulay. At iyon lamang ang aking kwento, mga bata. Maraming salamat sa inyong pakikinig. So tandaan, laging kumain ng gulay dahil ang gulay ay napaka-healthy at maganda ito sa ating katawan, lalo na sa ating isip. Nakakatalino ito at gumaganda tayo pagkakain tayo ng maraming gulay. Maraming salamat sa pakikinig, mga bata. Hanggang sa muli. Bye-bye!